So, meron tayo ditong tanong, Brother Gomer. Mhm. Bagong comment po ito. Ang pangalan ay Angelito Basanyes. Follow up po, brother. Paano natin makikilala ang tunay na iglesia sa panahon ngayon? Kasi maraming relihiyon sa mundong ito. Okay, Brother Gomer. Ay, ayan nga po, talaga ang medyo maganda pong tanong yan kung paano makikilala yung tunay na iglesia. Kasi nga, sa daya ba naman nga, Brother Johnson, nang nagpapakilala ngayon na iglesia, no? Lahat naman yan ay tunay. Wala naman ho kayong nasa kupang iglesia na sinabing ay kami ay kay Satanas. Hindi ba, Brother Johnson? Wala naman talagang ganun eh. Tama. Oh, talagang lahat po yan ay magpapakilala na sila ay tunay. Ngayon, titingnan po natin kung ano ba yung sinasabi ng Biblia. Kasi unang-una, ang sabi nga ni Apostol Pablo doon sa ikalawang Korinto nga. Ang sabi po diyan, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, normal po yun na ang kinin ng kahit sino mang iglesia ngayon sa ating panahon na sila yung tunay. Lalong-lalo na kung ang pangalan, Brother Johnson, ay iglesia ng Diyos. Abay, sino nga naman kung sa pangalan lang natin ibabase, abay yun na siguro ang pinakatunay, ano? Sa Diyos. Iglesia ng Diyos. Di ba? Okay, tapos meron din namang pangalan, Iglesia ni Cristo. Sa Tagalog yan, ha? Meron naman, Church of God. Tapos meron pang kadugtong yan, Church of God 33 AD. Edi, kung doon natin ibabase ngayon yun, Brother Johnson, kumbaga, ay lalabas ito na yung tunay. Oo nga, may pitsa pa. Ano bang ginawa nitong mga ito? Ang ginawa nitong mga ito ay kumuha ng pangalan sa Biblia, inirehistro at inangkin na sila na yon. Ay ang sabi ng Biblia, hindi subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi yung ipinagtatagubilin ng Diyos. So maliwanag po yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin, hindi ikaw ang mag-aangkin kung ikaw nga yung tunay, kundi dapat ang Diyos ang magsabi na ikaw yung Kanya. Dapat ganon, hindi baliktad. Kasi kapag sinabi mo, ay kami ay sa Diyos, ay madaling sabihin yon. Ang tanong ay ikaw ba'y tinatanggap ng Diyos na ikaw nga ang sa Kanya? Hindi ho ba? O ngayon, paano natin makikilala? Una, tingnan po natin doon sa unang talata natin babasahin. Sa Juan 7:17. Ano sabi doon sa talata na yon? Tingnan po ninyo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito ay sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So napakaliwanag po nitong binanggit ng ating Panginoon dito, mga kapatid, na kung ang sino man daw ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, saan niya daw makikilala? Sa turo. So, titingnan mo ngayon kung ano yung itinuturo. Ganun lang kasimple. Tapos ano pang sabi niya doon sa Juan pa rin, sa 3, ang talata naman ay 34. Sabi naman dito sa talata na ito, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ay saan mo ba mababasa ang salita ng Diyos? Di sa Biblia. Unang Timoteo 3:15, sa Biblia natin mababasa yung salita ng Diyos. At ang sabi dito, yung sinugo daw ng Diyos. Kasi ngayon, ang dami namang nagpapakilalang sinugo Di ho ba? Lahat naman. Yung dating daan, sinugo din yung kanilang mga ngaral. Yung INC, sinugo din yung kanilang mga ngaral. Yung Saksi ni Jehovah, ganun din. Mormons, lahat, sinugo. May nagpapakilala pang anak ng Diyos, Brother Johnson. So itong mga ito, ay inaangkin lahat nila na sila ay sinugo. Pero, saan mo ngayon ibabase yung tunay na sinugo? Itong sabi, sapagkat ang sinugo ng Diyos, ano daw, ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ayun, maliwanag na ito ngayon. Ngayon, kapag yung iglesyang nakita mo pag bumanggit ka ng salita ng Diyos, sasabihin, ay wala na yan. Nako, delikado, mag-isip ka na. Or ayaw banggitin yung salita ng Diyos. Ano pang sabi rito sa isang talata naman ng Mateo, sa 7:16. Saan para makikilala? Tingnan mo sa turo, kung ano yung kanyang itinuturo, salita ng Diyos dapat. Okay. Ang sabi naman dito sa Mateo na to, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Napakasimple. Titingnan mo yung bunga. Abay, nung hindi pa membro, Brother Johnson, ay hindi marunong magmura.
Aba, nung naging membro nila ay naging palamra. Tapos sasabihin mong yan sa Diyos, ay delikadong bunga, Brother Johnson. Nako. Kasi, yung bunga niyan, yung magiging bunga, kung ano yung doktrina. Tama. Ganun yun eh. Tama. Kasi kung ano yung itinuturo, yun yung matututunan. Abay, di ba meron kang ang kwento sa akin na yung anak niya daw noong hindi naman membro doon sa iglesyang yun, napakabait daw. Nung Katoliko pa. Abay, nung naging membro na ay iba na. Oy, anong bunga nung relihiyon na pinasukan? Hindi maganda. Bulok. Yun yung sinasabi natin. Ano, mga kapatid? So, titingnan natin yun. Hindi kasi pwede na angkin-angkin lang. Ngayon, paano natin matitiyak? Sabi ko nga, hindi subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi yung ipinagtatagubilin ng Diyos, yung inaangkin ng Diyos. Ay paano ka ba aangkinin ng Diyos? O tingnan po ninyo mga kapatid. Dito sa Hebreo 8 ang talata ay 10. Okay. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. And then, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Napakaliwanag, Brother Johnson eh. Ito pala yung proseso. Ang gagawin ng Diyos, ibibigay niya yung kanyang kautusan, ilalagay sa kanilang pag-iisip, isusulat sa kanilang puso. Pagkatapos, sabi niya, ako'y magiging Diyos nila. Ang Diyos ngayon ang nagsasabi na ikaw ay bayan niya, hindi ikaw yung nagsabi, hindi, bayan ako ng Diyos. Hindi ba baliktad? Ay ano ba itong mga aral na ito? Ano ba itong mga kautusan na ito na kanyang isusulat sa kanilang mga puso? Ay tingnan po ninyo kung paano ito tinanggap ng tunay na bayan ng Diyos. Doon sa Gawa, tingnan po ninyo. Ano ba itong mga utos na ito na tinanggap ng bayan ng Diyos? Doon sa Gawa 7, ang talata po ay 38. So pakinggan po natin. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanila sa bundok ng Sinai. Ay sino ho ba yung kausap ng Diyos sa bundok ng Sinai? Ito yung bayan ng Diyos, bayan ng Israel. Ayan. Ngayon, ang sabi dito, kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Aba, ito pala yung tinanggap, Brother Johnson, na aral ng tunay na bayan ng Diyos. Yun. Ay ngayon, mag-isip ka na. Pag itong aral na ito, na galing doon sa bundok na Sinai, ay ayaw tanggapin ng iglesia mo, ay lumayas ka na dyan. Bakit? Ay kasi ito yung natanggap eh. Itong aral na ito dapat ang natanggap ng tunay na iglesia. Kaya tama ang sabi ni Juan, na ang sa Diyos, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos, Brother Johnson. At kapag binanggit mo na itong, ano ba itong mga aral na ito sa bundok na Sinai, Brother Johnson? Yan ang magandang alamin natin. Di ba? Kailangan nating alamin ito kasi ang sabi dito ni Esteban, Kristiyano na si Esteban dito eh. Yun daw palang aral doon sa bundok na Sinai, ay ang sabi ni Esteban, upang ibigay sa atin. Ay yung iba, hindi nila natanggap to eh. Oh, ano ba yung ano na yan? Tingnan nga natin. Tingnan natin doon sa Exodo. Sa 19, ang talata ay 17. Yan. Ang sabi diyan sa 17, at inilabas ni Moises ang bayan sa kampamento upang salubungin ang Diyos at sila'y tumayo sa paanan ng bundok. Yan. Sa 18, anong bundok? At ang bundok ng Sinai ay umuusok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyaon na nasa apoy. Ay maliwanag, Brother Johnson. Ito nga talaga yung tinutukoy ni Esteban, di ba? Oh. At ang usok niyaon ay napailan lang na parang usok ng isang horno. At ang buong bundok ay umuugang mainam. So, ito na ho yung pangyayari dyan sa bundok na Sinai. At pagkatapos, ang sabi doon sa, kung itutuloy natin, sa 24, para hindi na humaba, at sinabi ng Panginoon sa kanya, yumaon ka, bumaba ka, at ikaw ay sasampa, ikaw at si Aaron na iyong kasama, ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumampas sa mga hangganan upang lumapit sa Panginoon. Baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila. Verse 25, sa gayoy, bumaba si Moises sa bayan at isinaysay sa kanila. And then, 20, talatang 1. Tuloy-tuloy po kasi yan eh. Wala akong chapter noon yan.
At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. At dito niya na binanggit yung 10 utos, Brother Jorso. So maliwanag na po yan na kung babalikan nyo ngayon yung background doon sa sinasabi ni Esteban doon sa Gawa 7:38, balikan niya natin ang talata. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang. Kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Maliwanag eh. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Napakaliwanag. Ngayon, kung yung iglesia mo na nagpapakilala sa Diyos daw, sugo ng Diyos yung sugo nila, ay tapos pagka binanggit mo na itong kautusan, ay ayaw na. Ay ang sabi doon sa binasa natin, 8:10, aking isusulat sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso, and then ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ang ibig sabihin, yung Diyos mismo ang aangkin sa'yo na ikaw ay bayan niya. Hindi ikaw yung ipipilit mo yung sarili mo na bayan ka niya, hindi naman totoo. Yun ang dapat nating makita dyan. So, titingnan po talaga natin yan sa kanilang mga itinuturo. Kasi nga, mag-ingat nga tayo kasi nga maraming mga bulaan. Ayun po yung dapat natin pag-ingatan. Paano malalaman ang bulaan? Kapag ang itinuturo, hindi mo mababasa sa Biblia. Halimbawa, nagturo, mangiling ka kung linggo at pistang pangilin. Hanapin mo sa Biblia, ay wala. Kumain ka ng baboy. Hanapin mo sa Biblia, wala. Huwag kang mangilin ng Sabat. Hanapin mo sa Biblia, wala. Ay siguradong sigurado na, Brother Johnson, base sa ating mga inilatag na mga ebidensya, siguradong sigurado, hindi sa Diyos yun. Sigurado. Kasi yung sa Diyos, ang sabi, nagsasalita, nagtuturo ng salita ng Diyos. Brother Johnson. Iyon. Okay.